Hello po ma'am. Mabilis ang paliwanag lang po sa ginawa ko pong code. So etong part po na to, bale yan po yung display menu na magdi-display sa screen kasi inutusan natin na i-print yung yung ating mga pagkain na binibenta. And then dito po sa bandang part na to, kinukuha na po natin yung anong gustong order, kung ilan. So dito may interaction na po ng customers sa code or parang ganun po. And then ang ginamit po natin una dito is sa pagkuha ng pangalan nila is nag-string name po tayo and equals to input dot next line. Kasi po kapag text po yung gagamitin, ito po yung gagamitin natin, itong input next line. And then kapag numbers naman po, or sabihin natin integers, and katulad po ng ginawa natin dito is nag-use tayo ng input next kasi quantity na yung hinihingi natin. And then here po dito sa string, nag-string ulit po tayo, string item, and then equals to parenthesis, and then double price. Kaya po double kasi may decimal yung mga binibenta natin, yung presyo, and then nakaset siya sa 0 para hindi siya empty. And then ito po, mga dinidetermine na po natin yung item and price nila. So dito na din po nag-code na rin po tayo ng ano bang tawag dito, logical operators po. So gumamit po tayo ng or ito po yung tinatawag na to, yan. So kahit anong i-type po ng customer doon, malaking capital A man or maliit po na A, basta na-type niya po ng isa doon is magiging true na siya, magiging tama, mag-run pa rin yung po yung code, hindi siya mag-error. Then same po sa ibang letters natin, basta or po yung ginagamit natin na operator o na logical operator, basta may tama lang po na isa is magiging true na po siya. And then dito nag-system out print in po tayo na invalid or order choice. Kung if wala po sa letter na or kumbaga kung tinype nila doon yung letter na wala po sa pagpipilian, magiging invalid order siya. Try po natin. Ayan, nakasulat po dito, enter your order A hanggang D. Try po natin, ilalagay ko po dito is maging, ayan, letter P. So supposedly hindi siya dapat mag-run, dapat mag-error siya. Pero bakit nag-run siya kahit P yung nilagay? Enter quantity, ayan, nag-invalid po. Nag-invalid sa huli, hindi po nabasa kasi P yung And then dito sa calculate na po tayo, calculate total na po. So dito nakasulat pa rin po double total,
double pa rin po tayo kasi decimal nga. May decimal point po yung price natin, then quantity. And then system out print total amount to pay plus total na po. And then ito po, i-explain ko po tong may if po tayo dito nilagay. So if yung payment po nila is less than total. Ano po ba? Less than tama. If yung payment nila is less than total, magiging invalid na po yun, or magiging insufficient payment at maka-cancel po yung transaction kasi kulang po yung binayad nila sa binili nila sa naging total nila. So magiging invalid po yung and then ayan, double change po equals payment then total system out print. And habol ko lang din po ma'am dito sa display summary po. So dito sa una po nag-system out print in customer and plus name po tayo. So itong customer name po na to, ito yung ipiprint sa ito yung mag-run sa output. And then may plus name po tayo. So itong name po na to is kung anong inutos po natin dito sa taas. So di ba po nilagay natin dito sa string name yung input next, ito input next line. So ito naman po di ba yung para sa customer na para malagay po yung name niya. So kaya ganun po yung nangyari. So ang mangyayari po niyan pag nirun po natin, pinapanood mo ba talaga to ma'am? Sana po pinapanood nyo. Thank you po sa pagturo po sa amin. System mag-print muna po tayo. System out lagyan natin customer name. And then dito na po tayo maglagay ng string po natin. Pag maglalagay po ng string, lagi pong equals yung and then lagay natin input next. Tama ba? Wait lang po. Tama. Next line. And then so meron na po tayo nitong system. So pag nirun po natin yan, lalabas lang po dyan is yung customer name. So hindi pa makakapagsulat or hindi pa makakapag-type yung user or yung customer ng name niya. So bale, ganito na po yung gagawin natin. Customer name. And lagyan po natin ng plus. And then yung nilagay po natin na data dito sa ating string. And then sarado po natin. Yan, run po natin. Ayun, nag-error. Customer name.
Customer name. Saan to? Walang pa ano. Ayan po. Nag-run po siya. So, pwede na pong sulat ng name or ng character yung customer natin. Kahit full name pa po nila. Kasi naka-string naman po tayo. Ayan. Ayan. Successful po. Yan lang po, ma'am. Thank you po.